Nagsisimula ang kwento sa isang matchmaker na nagngangalang Lucy. Si Lucy ay eksperto sa pag-aayos ng mga kasal para sa mga tao sa New York. Ginugugol niya ang buong araw sa pagtatanong sa mga lalaki at babae kung paano ang kanilang mga date. Pero sa ngayon, may isang lalaki na nagsasabing hindi niya nagustuhan ang babaeng ipinakilala sa kanya ni Lucy, samantalang ang babae naman ay nagsasabing talagang nagustuhan niya ang lalaki. Mukha siyang talagang masaya, kaya kinailangan sabihin ni Lucy ang totoo sa kanya na hindi siya gaanong nagustuhan ng lalaki. Sabi ni Lucy, walang problema, hahanapan kita ng ibang date. Pagkatapos, sinabi niya tungkol sa isa pang lalaki na nagngangalang Mark pero hindi nagustuhan ni Sophie ang tangkad nito. Sabi niya, sinasabi niyang 5 talampakan 11 pulgada siya pero sigurado akong 5 talampakan 9 na pulgada lang siya. Sabi ni Lucy sa kanya, hindi mahalaga ang ilang pulgada. Pumunta ka na lang sa date kasama siya. Samantala, ipinagdiriwang ng kumpanya ni Lucy ang kanyang mga nagawa. 2 sa kanyang mga kliyente ang malapit ng ikasal at matagumpay na niyang naayos ang kabuuang 9 na kasal. Siya at ang kanyang kasamahan ay nag-uusap tungkol kay Sophie, sinasabing ang babae ay sakto lang sa lahat ng bagay. Wala talagang namumukod-tangi sa kanya at iyon mismo ang dahilan kung bakit gusto ni Lucy na ipakasal siya. Sabi niya, mabait siyang bata. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga operasyon para sa pagpapataas ng tangkad na sa mga araw na ito ay nagpapasurgery ang mga lalaki para tumangkad ng hanggang 6 na pulgada. Sabi ni Lucy, sinumang may kakayahang magbayad ay dapat talagang subukan ito. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang kasal na inayos ni Lucy. Dito natin nakilala ang isang lalaking nagngangalang Harry. Narinig niya, si Lucy ay nakikipag-usap sa isang grupo ng mga babae mula sa malayo. Ipinapaliwanag ni Lucy sa kanila kung gaano kahalaga ang pagpili ng tamang kapareha. Humanga sa kanyang mga salita, ibinigay ng lahat ng mga babaeng iyon ang kanilang mga business card sa kanya. Ngunit biglang nagkaroon ng problema. Ang bride na si Charlotte ay nakahiga sa kama na mukhang malungkot at ayaw maghanda. Malinaw na hindi siya masaya at nahuhuli na para sa kasal. Nag-aalinlangan siya tungkol sa kasal. Sabi niya, isa akong modernong babae. Pwede kong gawin ang kahit ano sa buhay ko. Buhay, pero narito ako, ikakasal, sabi ni Lucy. Naiintindihan ko, pero sabihin mo sa akin, bakit ayaw mong magpakasal? Sabihin mo at ilalabas kita dito. Sumagot si Charlotte, kailangan kong magpakasal. Napakaraming pera na ang nagastos. Kaya sabi ni Lucy, sige, sabihin mo sa akin, bakit mo gustong pakasalan si Peter? Ano man ang dahilan mo, mananatiling ligtas ito sa akin. Inamin ni Charlotte, dahil kapag nakita ng kapatid ko si Peter, nagsiselo siya, iniisip niya na siya, mas maganda siya kaysa sa asawa niya. At mas malaki ang kinikita, kaya pakiramdam ko ay nanalo ako. Tinanong ni Lucy, gusto mo ba talagang pakasalan siya? Sabi ni Charlotte, oo. At naganap ang kasal. Pagkatapos ng seremonya, nakilala ni Lucy si Harry, kapatid ni Peter si Harry. Sinabi niya kay Lucy, narinig kitang nakikipag-usap sa mga babaeng iyon kanina. Talagang kahanga-hanga iyon. Napakakumbinsido mo sa pagkuha sa kanila na gamitin ang iyong mga serbisyo. Tinanong ni Harry si Lucy tungkol sa kanyang trabaho. Sabi niya, kaya dapat marami kang alam tungkol sa pag-ibig, tama? Sabi ni Lucy, marami akong alam tungkol sa pakikipag-date. Mahirap talaga ang pakikipag-date. Parang trial and error. May kasamang panganib at sakit. Pero pag-ibig? Madali lang ang pag-ibig. Nangyayari lang ito. Lucy, sinusubukan pa niyang i-recruit si Harry, sinasabing magiging mahusay siyang kapareha para sa marami sa kanyang mga kliyente. 6 na talampakan ang taas ni Harry at mayaman. Pero biglang dumating ang ex-boyfriend ni Lucy na si John, dala ang paborito niyang inumin. Ngayon ay nagtatrabaho siya bilang waiter. Look, muling nagkita sina Lucy at John. Pagkatapos ng kasal, lumabas si Lucy para makipag-usap kay John. Tinanong ni John, paano mo pinagpares ang dalawa? Sumagot si Lucy, pareho sila ng ekonomikong pinagmulan, parehong pananaw sa politika, pareho silang kaakit-akit at parehong galing sa mayamang pamilya. Sabi ni John, well, wala akong pera at galing ako sa masamang pamilya. Ibig bang sabihin nito na tayo ang soulmates? Sabi ni Lucy, marahil. Doon natin nalaman na gusto ni John maging aktor pero hindi nagtagumpay. Kaya ngayon, gumagawa siya ng iba't ibang trabaho para makaraos. Sabi ni Lucy, Miss Kita. Tinanong ni John, may nakikita ka bang iba? Sabi ni Lucy, wala. Pagkatapos ay lumapit si John at sinabing, Miss din kita. Tinanong niya, pwede ba kitang ihatid pa uwi pagkatapos nito? Sabi ni Lucy, sige. Pumalik si Lucy sa loob. Ibinigay niya kay Harry ang kanyang card. Sinasabing, maaari kitang tulungan na makahanap din ng tao. Pero sabi ni Harry, ayokong kunin ka sa trabaho. Gusto kitang makipag-date. Sagot ni Lucy, ayaw mo akong makipag-date dahil ngayon ay nakikipag-date lang ako para magpakasal at gusto kong magpakasal sa isang napakayaman. Biglang dumating si John. Pinapanood sila mula sa malayo.
Pagkatapos, sumakay sina Lucy at John sa kotse ng magkasama. Sabi niya, pareho pa rin ang amoy ng kotse mo tulad ng dati. Binalikan tayo ng ilang taon nang magka-date sina Lucy at John. 5 taong anibersaryo nila noon, pero si John ay nahuhuli na sila sa kanilang reserbasyon sa restaurant dahil hindi siya makahanap ng murang parking. Nagsimula silang magtalo tungkol dito. Naiinis si Lucy at bumaba ng kotse. Sinabi niya, ayokong kamuhian ka dahil sa pagiging mahirap pero sa ngayon, ginagawa ko. Gusto sanang ipagdiwang ni Lucy ang kanilang 5 buwang anibersaryo noon pero hindi rin iyon nagtagumpay. Ngayon, bumalik tayo sa kasalukuyan. Ihinatid ni John si Lucy sa kanyang bahay. Tinanong ni Lucy, gusto mo bang pumasok? Sabi ni John, gusto ko pero baka marahil hindi dapat. Habang paalis siya, sinabi ni Lucy sa kanya, imbitahan mo ako sa dula mo? Kinabukasan, bumalik na si Lucy sa trabaho. Ngayon dito, gusto ng mga 48 taong gulang na lalaki ang 27 taong gulang na mga kasintahan. May iba pang gustong magkaroon ng fit at slim na girlfriend. Kasabay ng lahat ng ito, nagsimula ring makipag-date si Lucy kay Harry. Hindi talaga interesado si Lucy na makipag-date kay Harry noong una, pero unti-unti silang naging mas malapit. Dinadala ni Harry si Lucy sa mga mamahaling lugar. Siya ay ang kumpletong kabaligtaran ni John. Nagdala siya ng marangyang mga bulaklak kay Lucy at nagsimula pa siyang magustuhan ang paraan ng pagbabayad niya ng bill. Sinabi niya, gumagastos ka ng maraming pera para sa akin. Sumagot si Harry, sinusubukan ko lang gawing romantiko ang mga date natin. Sabi ni Lucy, makakahanap ka ng mas mabuting babae kaysa sa akin. Sinabi niya sa kanya, sa industriya natin, ang mga katulad mo ay tinatawag na unicorn. Para kang pantasya, ang tipo ng lalaking pinapangarap ng mga babae. Perpekto ka, mayroon kang ideal na kita, edukasyon, ang taas, lahat. Napakayaman mo. 10 sa 10 ka sa bawat kategorya. Hindi ko maintindihan kung bakit interesado ka sa akin. Madali kang makakahanap ng mas bata at mas maganda. May utang pa nga ako. Wala kang makukuha sa akin na dote. Kung susundin natin ang pamantayan ng merkado, hindi ako ang babaeng dapat mong pakasalan. Pero wala sa mga iyon ang mahalaga kay Harry. Sinabi niya, wala akong pakialam sa mga iyon. Gusto ko ng isang taong maaari kong igalang, isang taong mas may alam sa mundo kaysa sa akin. At sa tingin ko, nasa iyo ang lahat ng iyon. At ang mga katangiang iyon ay lalo pang lalago sa paglipas ng panahon. Tungkol sa pera, mayroon na akong higit pa sa sapat para sa sarili ko. Tinanong ni Harry si Lucy kung gusto niyang gawing mas seryoso ang kanilang relasyon at pumayag si Lucy. Magkasama silang pumunta sa villa ni Harry, isa itong napakalaki at marangyang lugar. Hindi mapigilan ni Lucy ang pagtitig dito. Aksidenteng nahulog niya ang kanyang telepono doon mismo nang tumatawag si John sa kanya. Sa villa, tinanong ni Harry si Lucy tungkol sa kanyang pangarap na bakasyon at nagalok na dalhin siya doon. Tinanong ni Lucy, magkano ang halaga ng apartment na ito? Sinabi ni Harry, 12 milyon. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa susunod na araw sa lugar ni John. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan sa bahay at napakasama ng kalagayan ng lugar. Hindi talaga ito matitirhan. Sawang-sawa na si John dito. Samantala, nagising si Lucy sa marangyang apartment. Nakahanda na ang kanyang almusal. Iniabot ni Harry ang mga susi ng apartment at umalis papuntang trabaho. Umupo si Lucy at nagsimulang magtrabaho mula doon. Pero hindi sinasagot ni Sophie ang telepono, kaya tinawagan ni Lucy ang lalaking nakadate ni Sophie, si Mark. Sabi niya, hindi sumasagot si Sophie. Pwede mo bang ikwento kung paano ang date ninyo? Sabi ni Mark, maayos ang naging date namin. Sophie, ang eksaktong uri ng babae na hinahanap ko. Handa na si Mark na makipag-date muli kay Sophie at doon nakinig si Lucy sa isang voice note mula kay John. Inaanyayahan niya siyang manood ng kanyang dula. Pero nang dumating si Lucy sa opisina, nalaman niyang nagsampa ng kaso si Sophie laban sa kanilang kumpanya dahil ang lalaking ipinakilala ni Lucy sa kanya, si Mark, ay inatake siya. Malinaw na sinabi ng boss ni Lucy, huwag kang makipag-usap kay Sophie at hindi mo ito kasalanan. Mga bagay na ganito ay nangyayari sa ating industriya. Nangyari na rin ito sa akin dati. Pero para kay Lucy, hindi ito isang bagay na maaari niyang basta na lang tanggapin. Nagsimula siyang magpanik. Pumunta siya sa banyo at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol kay Mark. Iniisip, paano ko nagawa ang pagkakamaling ito? Nagsimulang umiyak si Lucy. Pagkatapos, sumama siya kay Harry sa dula ni John. Habang nagpe-perform, napansin ni John ang dalawa na magkasamang nakaupo sa audience. Pagkatapos ng dula, ipinakilala ni Lucy si John kay Harry bilang kanyang kasintahan. Pinuri rin niya ang kakayahan ni John sa pag-arte, sinasabing, hindi ako kasing galing mo at ngayon mas magaling ka pa kaysa dati. Kaya tinanong ni John si Lucy tungkol kay Harry. Sinabi niya, wow, mayaman siya. Malamang may totoong trabaho siya, may sarili siyang bahay. Sinabi ni Lucy, pwede ba nating pag-usapan ng iba? At sa pagtingin pa lang sa kanya, alam ni John na naiinis si Lucy.
Sinabi ni Lucy, sa tingin ko, hindi na ako magaling sa trabaho ko. Sumagot si John, huwag kang masyadong mag-alala. Ang trabaho mo ay makipag-date. Hindi naman ito ganoon kaseryoso. Nang marinig iyon, nagalit si Lucy. Tama. Hindi naman seryoso ang pakikipag-date, hindi ba? Kinabukasan, nagsimulang mag-iba ang kilos ni Lucy sa trabaho. Nagbibigay siya ng bastos na sagot sa mga kahilingan ng kanyang mga kliyente. Napakataas ng mga inaasahan mo. Naghahanap ka ng tao, hindi ng isang pasadyang bagay. Dahil sa bastos na asal na ito, sinabi ng boss ni Lucy na magpahinga siya ng ilang araw. Kita pa rin na apektado ka ng lahat ng nangyari. Pero sabi ni Lucy, kung magpapahinga ako ngayon, baka hindi na ako bumalik. Sawa na siya sa kanyang trabaho. Gayunpaman, sinubukan pa rin ng kanyang boss na ipaliwanag, tinutulungan natin ang mga tao na magpakasal at ang dahilan kung bakit maraming hinihingi ang mga tao ay dahil pumipili sila ng makakasama nila sa buong buhay. Pagkatapos marinig ang lahat ng iyon, umalis si Lucy sa opisina. Sa kabila ng sinabi ng kanyang boss na huwag, nagpunta pa rin siya para makipagkita kay Sophie. Nang makita siya ni Sophie, dumaan lang ito sa kanya pero sinundan siya ni Lucy. Sinabi ni Sophie, akala ko magkaibigan tayo pero ngayon hindi ko na alam kung ano ang sasabihin. Sinabi ni Lucy, pasensya na. Hindi ko alam na gagawin niya ang ganoon. Sumagot si Sophie. Alam mo ang kanyang sweldo, alam mo ang kanyang tangkad na isang kasinungalingan, pero paano mo hindi alam kung anong klaseng tao siya? Sinimulan ni Sophie na sisihin si Lucy, paano mo ako naipakilala sa isang taong ganoon? Nagpatuloy siya, sigurado akong tingin mo sa akin ay walang kwentang paninda, kaya mo ako basta na lang ibinigay kahit kanino. Galit at nasaktan, umalis si Sophie. Ang mga salita ni Sophie ay lubos na nakasira kay Lucy. Tinawagan niya si John at si John iniwan ang lahat ay nakinig sa kanya. Sinabi ni Lucy kay John ang lahat na nagkamali siya ng malaki. Tinanong ni John, dapat ba akong pumunta diyan? Pero sabi ni Lucy, hindi, pupunta ako sa lugar ni Harry. Dapat sana silang umalis para sa bakasyon at habang nag-iimpake kasama si Harry, nakita ni Lucy ang singsing na binili niya para sa kanya. Nang gabing iyon, napansin ni Lucy ang marka sa binti ni Harry. Nagising si Harry at umalis ng kwarto. Sinundan siya ni Lucy. Ang marka ay mula sa operasyon para sa pagpapataas ng tangkad. Sinabi ni Lucy, naiintindihan ko, nagkaroon din ako ng 2 operasyon. Pagkatapos ay nalaman niya na si Harry at ang kanyang kapatid na ikinasal kamakailan ay parehong nagkaroon ng parehong operasyon. Sinabi ni Harry sa kanya, binago ng operasyong iyon ang aming mga buhay. Ngayon, ang mga babae ang unang lumalapit sa amin. Naiwang malalim sa pag-iisip si Lucy. Sinabi niya kay Harry, dapat kang magbakasyon mag-isa. Sa tingin ko, hindi ito gagana sa atin. Hindi natin mahal ang isa't isa at hindi kayang ayusin ng pera yan. Sumagot si Harry, sa tingin ko, hindi ko kayang maramdaman ang pag-ibig. Hindi ko pa ito naranasan. Sinabi ni Lucy, kapag nangyari ito sa'yo, ang pag-ibig ay magiging pinakamadaling bagay sa mundo. Pagkatapos, ay inamin ni Harry na nadagdagan niya ang kanyang taas ng 6 na pulgada na nangangahulugang dati siyang 5 talampakan at 6 na pulgada. Sinabi niya, kung ganoon pa rin ang tangkad ko, hindi ko magagawang lumapit sa isang katulad mo. Sumagot si Lucy. Oo, magagawa mo. Lumipat ang eksena sa bahay ni John. Nakatayo si Lucy sa labas ng bahay niya. Lumabas si John, bihis na bihis. Sinabi ni Lucy, dapat pupunta ako sa Iceland pero hindi ko ginawa at pinaarkila ko na ang apartment ko ng ilang araw. Ibig sabihin, balak ni Lucy na manatili kay John pero sabi ni John, hindi ka makakapagstay dito. Pagkatapos ay idinagdag, halika, mag-drive tayo, baka makahanap tayo ng lugar na mapagstayan sa daan. Nag-drive sila pareho. Sa daan, nakita nila ang mga truck mula sa catering company ni John. Sinundan ng mga truck, napunta sila sa isang kasal. Umupo sina John at Lucy sa malayo, pinapanood ang seremonya. Sinabi ni Lucy, balang araw, magsisimula ang dalawang ito na magkapuotan ng walang dahilan. Magsasawa sila sa isa't isa, maghihiwalay, at pagkatapos ay mag-aaway kung sino ang makakakuha ng ano. Pagkatapos, nagbihis silang dalawa at pumunta sa hapunan. Nagsimula silang sumayaw. Pagkatapos ay nagsimula silang maghalikan. Pero bigla na lang, umatras si John at lumabas. Sinabi niya, anong ginagawa natin? Magbabalikan ba tayo? Sumagot si Lucy, hindi ko alam. Tinanong ni John, kaya ka ba pumunta sa akin para lang makalimutan ng boyfriend mo? O naaawa ka sa akin dahil isa akong kaawa-awang tao na hindi maayos ang buhay niya? Sinabi ni Lucy, hindi. Sabi ni John, kapag tinitingnan ko ang mukha mo, nakikita ko ang mga batang kamukha mo. At pagkatapos ay sinabi niya, bilang kaibigan, ang manirahan sa isang tulad ko, isang bigo na walang nagawa sa buhay, ay magiging isang kakilakilabot na ideya. Nagpatuloy siya. Ilang taon na ang lumipas at hindi ko pa rin kayang makasama ka. Sinabi ni Lucy, hindi iyon ang tungkol dito.
hindi tayo magkasama dahil ako ang problema. Ako ay materialistiko. Kahit ngayon, iniisip ko pa rin, kung pakasalan kita, palagi akong kakain sa mga pangit na restaurant sakay sa luma mong kotse. Ginagawa ko pa rin ang mga kalkulasyon, kaya paano mo nga ba mamahalin ang isang katulad ko? Lumakad palayo si Lucy at bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Sophie. Sinabi ni Sophie, yung lalaking iyon, si Mark, ay nakaupo sa labas ng bahay ko at wala akong ibang matawagan kundi ikaw. Sinabi niya kay Lucy na tumawag na siya sa pulis, pero sinabi nila na hanggat hindi sinusubukan ni Mark na pumasok, wala silang magagawa. Sa ngayon, pinipindot lang niya ang doorbell. Sinabi ni Lucy, wag mo siyang papasukin. Paparating na ako ngayon. Nagmamadaling pumunta sina Lucy at John sa bahay ni Sophie, pero pagdating nila, wala na si Mark. Pumasok si Lucy para aliwin si Sophie. Umiiyak si Sophie, natatakot siya. Tawa habang umiiyak, sinabi niya, kailangan ko talaga ng boyfriend para hindi ko na kailangang tawagan ang matchmaker ko tuwing may emergency. Sumagot si Lucy, makakahanap ka rin, naniniwala ako diyan. Kinabukasan ng umaga, nandoon pa rin si John. Sinabi niya, minsan mo akong tinanong kung bakit kita mahal. Ang mahalin ka ay ang pinakamadaling bagay sa mundo. Sabi ni Lucy, mahal din kita, higit pa sa alam mo. Ngumiti si John at sinabi, matagal na akong nag-iisip ng sobra. Mahal kita ngayon tulad ng pagmamahal ko sa iyo noon at mamahalin kita hanggang sa araw na mamatay ako. Iyan ay panghabang buhay na garantiya. Kunin mo kung gusto mo ang alok. Sabi ni Lucy, deal. Nagpasya si John na oras na para maghanap ng totoong trabaho. Magpapatuloy din siya sa kanyang karera sa pag-arte. Pagkatapos ay lumundag ng kaunti ang eksena. Si John ay palabas na, may dalang kahon ng manok at kanin papunta kay Lucy. Samantala, nakatanggap si Lucy ng tawag mula sa kanyang boss. Pupunta ako sa opisina sa London at inirekomenda ko ang pangalan mo para pumalit sa akin dito. Tumawa si Lucy at sinabing, nakakatawa iyon. Naupo ako dito, nahanda na ang aking liham ng pagbibitiw. Sabi ng kanyang boss, huwag kang magbitiw, humingi ka ng anumang sahod na gusto mo. Makukuha mo ito, pag-isipan mo lang. At pagkatapos ay dumating si John, nag-propose siya kay Lucy gamit ang singsing na bulaklak. At sa gayon mga kaibigan, nagtatapos ang kwentong ito. Ipaalam sa amin kung nagustuhan ninyo ang paliwanag sa mga komento at huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel.